Evangelista na recover sa Mandaluyong. Labi ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes nakatakdang ilipat sa Camp Aguinaldo. 3 araw bago mag-Valentine's Day, presyuhan ng bulaklak sa Dangwa, aalamin. Isang humpback whale sa Mexico na iligtas sa tulong ng mga diver. At Twitter World, kinilig sa pag-imbita ni Phil Yang husband ng Ascals na makadate si Angel Locsin sa Valentine's Day. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Isa pang iniinalang leader ng karnaping syndicate na si Roger Dominguez na aresto dahil sa traffic violation sa Quezon City. Nabuhay naman ang loob ang ama ng isa sa mga biktima na si Atty. Oliver Lozano matapos mahuli si Dominguez. Narito ang report ni Emil Sumangil. Siya si Roger Dominguez, ang itinuturing na co-leader ng kilabot na Dominguez Carnap Group. Matapos ang matagal-tagal na paghahanap sa kanya ng mga otoridad kaugnay sa pagpaslang sa mga car dealer na sina Vincent Evangelista, Emerson Lozano at kasama niyang si Hernani Sensil, bumagsak na siya sa kamay ng mga otoridad. Pero hindi siya sa man-at operation na timbog, kundi nang masita habang nagka-counterflow ang sinasakyan niyang Mitsubishi Outlander sa kanto ng Panay at Timog Avenue sa Quezon City. Nagpakilala pang araw na pulis si Roger Dominguez para makalusot, pero namukan siya ng sumitang pulis. Upon verification, the driver of the said vehicle gave a driver's license identifying himself as Roger Santos Dominguez, who is one of the accused in several carnapping incidents. Kasamang naaresto ang driver niyang si Jason Miranda na ayon sa isa pang suspect na si Alfred Mendiola ay ang mismong nagsunog ng bangkay ni Lozano at Sensil at sa Kia Carnival ni Lozano. Kasunod ng pag-aresto sa dalawa, tinunto ng QCPD ang kwarto sa isang motel sa Mandaluyong City kung saan sinasabing nagpalipas na magdamag sina Dominguez. Dito nakuha ang isang 9mm na baril na sa initial verification ay natuklasang nakapangalan sa sumukong kapatid ni Roger na si Raymond. Natagpuan din doon ang isang laptop na bubusisiin daw ng pulisya. Tumanggi muna magkomento ng ina ng magkapatid na Dominguez sa pagkakaaresto kay Roger. Ngayong pareho nang nakakulong ang Dominguez brothers, lalo raw nabuhay ang pag-asa ni Atty. Oliver Lozano na makakamit ang hustisya para sa pinaslang na anak. Nagsampa tayo kahapon ng isang amendment. Basta karnaping per se, life imprisonment kaagad. Para sa unang balita, Emil Sumangil reporting. Carnapping suspect na si Roger Dominguez nakatakdang isailalim sa inquest proceedings ngayong araw. Sa Camp Karingal nagpalipas sa magdamag si Dominguez matapos maaresto ng mga otoridad sa Quezon City kahapon. Maging ang narecover na sasakyan na ibebenta sana ng pinatay na car trader na si Vincent Evangelista, dinala na rin sa punong himpilan ng Quezon City Police District. Narito ang report ni Cedric Castillo. Mag-aalas 10 kagabi nang ihatid sa District Anti-Carnapping Unit o DACU ng QCPD sa Camp Karingal ang Land Cruiser na ibebenta sana ng pinaslang na car trader na si Vincent Evangelista. Sa 4th floor ng isang hotel sa Mandaluyong, hindi nakalusot sa kilatis ng mga otoridad ang sasakyan kahit na ibang plaka pa ang nakakabit dito. Nang ma-inspeksyon ng chassis at engine number nito, Engine number. tumugma rin ang keyless entry remote na ginamit ng mismong ama ni Venzo na si Arsenio Evangelista para buksan ang SUV. Happy ako, no? Kasi, ito yung last na na-drive ng anak ko, ni Benson. Kaya, grabe, no? Overwhelming din yung happiness ko. Though talagang somebody has to sacrifice, Agad nagsagawa ng forensic examination ng mga taga-crime lab. Sinuyod ang loob at labas ng Land Cruiser para sa fingerprints. Kinolekta rin ang mga gamit na na-recover sa loob, kabilang na ang isang digital camera. Kinumpirma rin ng mga otoridad na sa hotel na iyon kung saan natagpuan ang nawawalang SUV, nag-check-in ang isa sa mga pangunahing suspect sa pagpatay kay Evangelista na si Roger Dominguez at kasamahan nitong si Jason Miranda bago sila maaresto kahapon. Malaking breakthrough ito, no, doon sa investigation na ginagawa natin sa kaso ng Evangelista at ng Losada. Sa Camp Karingal na nagpalipas ng magdamag si Dominguez at Miranda,
tumanggi pa rin silang magbigay ng pahayag. Nakatakdang isailalim sa inquest sa Quezon City Hall of Justice sina Dominguez at Miranda ngayong umaga. Ito ang unang balita mula sa Quezon City, Cedric Castillo reporting. Kaugnay pagkaka-aresto kay Roger Dominguez, makakusap natin si Police Chief Superintendent Benito Estipon, ang Commander for Special Investigation Task Group ng CIDG. Chief Superintendent Estipon, good morning po. Good morning, Arnold. Good Opo. morning sa ating mga tagapakinig. Doon sa inaabangan na inquest proceeding ni Roger Dominguez, ano mga kaso ang kakaharapin po niya? Igan, ganito yan. Sige po. Si Roger Dominguez ay naka-schedule na i-inquest ng Quezon City Police Opo. for traffic violation at isa pa, yung usurpation of authority. Ay, nagpanggap siyang pulis, oo. Dahil po sa pagpapanggap niya bilang isang polis nung siya ay sinita na ng ating mga kapulisan Opo. kahapon. So wala pa ho yung, yung carnapping case laban sa kanya? Hindi pa. Yung i-inquest sa kanya yung mga minor violations tulad ng traffic violations saka yung usurpation of authority. And after that, mayroon kasi siyang bench warrant, Aha. in-issue ng court dyan sa Malolos, Bulacan for non-appearance. In-issue ito ni Judge Basilio Gabo Jr. Opo. ng Branch 11 ng RTC Malolos, Bulacan. Bakit ho yung kasong carnapping hindi pa? Ganong nakita sa kanyang possession yung Land Cruiser, Superintendent Estipona? Tungkol dun sa kaso niya dito sa Evangelista case, Oo. ito ay nakasampa dyan sa Piskalya ng Quezon City. Actually, So, tapos na. naka-schedule na sila for preliminary investigation on Monday. Ayun. So, ibig sabihin, February tapos na yon, nakasuhan na siya. Opo. At At, mag-hearing nga po sila sa Monday. Aha. Anong reaksyon ng pulis dito? Superintendent, gayong parang bumagsak sa harapan nyo itong mga ebidensya gaya nitong Land Cruiser na matagal nyo na rin siyang hinahanap, itong si Roger. Tama ka dyan, Igan. Matagal na natin hinahanap yung Land Cruiser na yan. Oo. At kagabi nga, ito ay atin ang na-recover dyan sa isang parking lot ng isang mall dyan sa Mandaluyong. Oho. At magandang development ito. At hopefully, makakatulong ito sa pagre-resolve lalo dito sa kaso ng Evangelista at Lozano. Sino ho nag-tip na nandun yung Land Cruiser? Ito ho ay bahagi ba ng tanong sa kanya nung nahuli nung umaga? Actually, Igan, yan ay naging mga follow-up operations ng QCPD Police at ng SITG kahapon. At hanggang sa mga oras na ito, ituloy-tuloy pa rin yung iba pang mga follow-up operations. At itong pagkakakuha na ito, may tuturing na isang malakas na ebidensya na ho laban dito kay Roger tsaka doon kay Raymond? Totoo yan, Igan. Dahil sa, alam mo, ito yung naging mitsa ng lahat dito sa Evangelista case, yung itong Land Cruiser na ito. Opo. Okay, maraming salamat po, Superintendent Estipona. Good morning po. Thank you very much din, Arnold. Congratulations po. Police Chief Superintendent Benito Estipona, Commander in Special Investigation Task Group ng CIDG. Samantala, dating Pangulong Joseph Estrada dumalaw sa buro ng yumaong AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Si Estrada ang nagtalaga kay Reyes bilang hepe ng hukbong sandatahan noong 1999. Mula sa Quezon City, may live report si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rhea, gaya ng inaasahan, patuloy na dinagsa ng mga kaibigan, mga mahal sa buhay at mga dating nakatrabaho ang ikatlong araw ng burol ni dating Secretary Angelo Reyes. Pinakamarami sa mga nagsipagpunti dito ay yung mga dati niya nakasama sa Gabineteng Arroyo. Pero ang mga nakaagaw ng atensyon ay ang magpakita dito sa Ascension Chapels, si dating Pangulong Joseph Estrada. Mabilis lang ang naging pagbisita nito. Pagkarating, pumirma ito sa talaan ng mga nakiramay. Matapos ay agad dumiretso sa labi ng dati niyang AFP Chief of Staff. Ang mga huli niyang minuto doon, inubos niya sa pakikipag-usap sa mga naiwan ni dating Secretary Reyes. Matatanda ang isa si Reyes sa mga pinakalaging instrumento sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pero sa kabila nito, di raw may tatanggi ni Erap na malaki rin ang naitulong ni Reyes sa mga tinuturing niyang mga pinakamakabuluhang bahagi ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. At mula